Sa totoo lang, mananalo din si Tatay Digong sa kahit na ano pang korte, maski sa ICC. Ang punto ay yung bakit natin hayaang mag-execute ng judgment ang Banyaga sa Pilipinas. Hindi po natin hayaan. Hindi po haharap si Tatay Digong dyan. Cheese Balimbing, abogado ka. De Lima, Trillanes, Ontiveros, pare-parehong incompetent. Hindi po sila incompetent. Mael po sila. Mael, marami silang L. Oh. De Lima, Trillanes. Ayan. Kaya walang jurisdiction ng ICC dito sa Pinas. Tahimik na kaya ang bayad ko? Mike the Travelers, hello. Si Cheese salot naman yan, tapos ipapahid niya yung modus niya sa iba, patawad din niya siya, Sir Badong. Ganyan sila ka-idiot, sir. Yan. Parang kilala ko yung Silyamas dati at dahil walang bilang, walang pumapansin. Limot na limot ka na. Ang ganda ng sinabi mo, Jose Junior. Kilala mo dati dahil walang bilang, nakalimutan mo na. Iisa lang ang talagang kumpas ng mga congressman, halatang halata na kato mga buhaya. Impotent si Cheese, hindi na incompetent. Hindi, may anak yan si Cheese eh. Crazy Brooks, hello, MLSO. Boss, sarap maging drug lord ngayon kasi protektado ka ng gobyerno. Yowers. Correct. Ronald Llamas, wala ka raw bilang, sabi ni Sir Badong Aratlis. Wala naman talagang bilang. Ganun po yung yung mga dilawan. Talagang lahat sila Ronald Llamas na lang giniges kasi wala kang maasahan na magaling diyan sa mga yan eh. Kaysa naman kay Haider yan, di kay Llamas na nga sila. Namimiss lang ni Ronald Llamas si Noynoy Aquino kasi kaya nagde-delivery yan Sir Badong sa BFF niya. Bakit isisi hindi ICC? Boss Baz, parang nagbigay ng statement ng ICC na hindi nila pakikialaman ng case. Hinahain nila kay EPRD dahil drug-related aside na wala na sa jurisdiction to ng Pilipinas. Yun na nga, ang tagal-tagal po tayong wala silang jurisdiction. Tapos international. Ang ibig sabihin po na international, at least 2 nasyon. Kala ni Tolentino makakaisa siya kasi pumunta lang doon para sabihin na bawal magsabi ng I invoke to self-incrimination. Yun lang sumasagot si PRRD, umalis. Alam nyo, eto ginagawa ni Tolentino eh. Di ba? Nagtali-talinuhan siya ron. Parang alam Miriam. Nagsasabi kasi, syempre, paano kung mananalo nito? Wala na akong suporta ng mga Duterte. Gayahin ko yung style ni Miriam, no? Magbigay siya ng mga katalinuhan, kunwari. Walang interes sa mga tao sa ganyan. Pati GMA boss, sobrang bias magbalita pagdating sa mga Duterte. Lahat naman yung media natin. Boss Buds, nag-message ang pinsang ko, taga Isabel Leyte. Baha daw ng droga sa Leyte ngayon. Paglaya ni Kerwin. Kita nyo? Walang piring si Ronald Llamas. Good evening, Sir Badong. Bakit bias lagi ang media kay PRRD? Apektado po sila. Hindi naman sila. Wala po. Eto yung mga Duterte po, hindi po nagbabayad dyan. Wala pong envelopmental journalism sa mga Duterte. Kaya, di ba? O di, bawas kita sila. Tsaka parang hindi nyo naman alam yung ginawa ni Tatay Digong sa mga oligarko. Kalaban niya po yung mga oligarko. Di ba? O, di ngayon ang pagkakataon nila, walang piring si Ronald Llamas. Bering. Good evening, Sir Badong. Bakit bias lagi ang media? Ayan. Baka silang may-ari ng illegal drugs. Dito na nga tayo sa bandang huli. Leonard Alecha. Si Tol at Ontiveros, iisa lang ang Caracas. Ginagamit ang Duterte para manalo lang. Takot mag-grand slam ng talunan.
Nahirapan sila sa kapag lumaban ka daw puro pala may baril. Kung paulit-ulit mo sabihin sa isang na pabaguhin at inulig ulit, ginagawa at pinapakita pa rin sa'yo at uli mo siyang pangaralan mo. Wala akong nakuha ron. Kung sino pa yung absent, yung pa yung madaming dada. Bakit sila Llamas ang guest lagi? Sir Badong, ayaw nila kay Hyderian o di naman kaya kay Winnie Monson. Pwede naman si Christian Esguerra na black sheep ng ABS-CBN. Wala na silang believe kay Hyderian eh. Sunog na sunog yun. Yung mainstream media kasi halos lahat pagmamayari ni Romualdez. Alam niyo po yung mga oligarko, kampihan po yan. Alam niyo naman ang stand ni Tatay Digong, kalaban niya yung mga oligarko eh. Po yung media po pag-aari ng mga oligarko. Yung mga oligarko po, hindi po sila nakaporma kay Tatay Digong noon. Boss Buds, if the price is right, kaya bias sa media. Pwede. Basta Duterte lang ako dito sa Dubai. Love Tatay Diggs. Hindi na may babangon ni Ping Lacson ng puri niya kasi binura niya yung FB post niya. Binura niya? Wala na. Alam na this. Wrong move. No? Ang lapit na eh. Alam nyo, mali yan ni Lacson tsaka ni Tito Soto eh. Ang lapit na eleksyon, bumira kayo sa mga Duterte. Di ba? Sabi nyo nga, independent kayo. Ngayon, wala na rin yung independent nyo. Doblado tayo, Sir Bad. Sarap pakinggan. Good evening, Fiona. Boss Bad, si Escudero, crony ni Marcos, panahon pa ng tatay ni Chis. Ang tatay ni Chis tumulong kay Marcos noon. Alam naman natin, di ba? Yung Escudero na ganyan din eh. Yung magsalita yung tatay niya, ganyan din eh. Maliit lang yung tatay niya eh. Naitsurahan ko na. Medyo nagkakaedad si Chis Escudero. Nagiging kahawig na ng tatay niya. Parang yung nababaloktot yung mga muka. Lumiliit yung muka. Parang mga nagiging gano'n. Jepay bumagat, natumbo ko kasi sincere talaga si PRRD. Tatay Digong talaga. Bumanat din si Attorney Libayan kay Abante at Fernandez. 12K views. Talagang ganun eh. Talaga namang palpak yung ginawa nila eh. Alam niyo po, labag talaga sa batas yun. Pag tinuluyan kayo po. Di ba? At mag-eleksyon. Re-electionist ba yung mga yan? Nako, kawawa kayo pag may kaso kayo kay Duterte. Kawawa yan kasi gagamitin ng mga kalaban nila. Gagamitin ng mga kalaban nila yan sa eleksyon. Pwede naman sanang kumuha ng permission si Chis na dumalo ng hearing kahit di siya kasali sa komite pero alam niya kasi na media lang siya, mukhang competent. Hindi po. Na-underestimate nila si Bato tsaka si Bongo. Akala niya super team na yun eh. Di ba? Invited nila. Tignan niyo yung invited nila yung pare. Siyempre naalam niya sino yung yung mga initial na witness. Yung pare, si Shell Jokno, yung tsuhin ni Kian, tapos si Dilima. Ang hirap ng tibagin nun, di ba? Yung mga testimonya nun, laban kay Duterte. Sa tansya nila, hindi naman kagalingan niya si Bato. Alam nyo, kanya-kanyang expertise eh. Pagdating sa war on drugs, expert na expert si Bato. Nagkunwari pala kahapon si Dinggoy Serbadong na hindi niya kilala si Ronnie Dayan. Nung tinanong, alam na natin yun. Neutral lang nga mga tulpo pag Duterte. Anong neutral? Neutral ba yan? Sir Bats, baka di nila invite si PRRD sa next hearing? Hindi na raw po nila i-invite si Tatay Digong, yung Senate. Wala na tayong magagawa dyan. Ha? Sa title ng isang vlog ni Attorney Libayan, naubos daw mga subscriber niya dahil kay Tatay Digong. It means mga nag-unsubs. Bakit ano ba? Ano ba topic niya? Bakit nag-unsub? Akala nila spent force na si Tatay Digong.
Naalala ko nga nung kay Rapi, no? Kay Sir Rapi. Talagang 100 ilan yung nag-unsubscribe? 100,000 per day. Abangan ko ang pagdating ni Ronnie Dayan sa susunod na hearing ng Senado, Sir Badong. At sabi pa ni Laila, pupunta siya. Muling ibalik ang tamis ng take over na si Sara sa Malacanang. Underestimate nila si Bato, magaling si Bato kaysa sa mga Tulfo. Boss, bakit di maka-epal si Idol Tulfo sa mga hearing? Expose na sila na mahusay lang sila sa pag-epals. Dapat sinali ni Sir Rapi. Mas lalo tuloy sumikat si Tatay Diggs, nag-unsubscribe na din ako kay Raffity. Boss Bad, si Peber mapalitan si Cheese. Ano pwede ipalit sa kanya? Sino pwede? Ano po nila yan mga Marcos po ang ano niyan, kung sinong pwede nilang ipalit diyan. Hindi po tayo kasama diyan. Kumusta na kaya si Gob Fred Neil Castro? Hindi ko makakalimutan yung makata niyang salita nung pinatawag sa HOR nung si Ronnie Dayan. Oh, magaling yun no? Yung gobernador na yun. Boss Bad, si Sangkay dyan. Wag na nating pasikatin yung mga yan. Wala kasing pumapansin dyan kay Llamas, kaya naghimo to. Na Duterte si Atty. Libayan, Sir Badong, ano ba yan? Ano ba topic niya? Siniraan niya mga Duterte? Kaya siguro nagbabawi. Kaya bumabanat kay kay Fernandez. Si Libayan parang si Migs Nograles, pulpul na abogado. Nananahimik si Tulfo kasi baka trabahuin ng admin. Yang si Erwin, ilalaglag din niya ni Tamba. Bakit naman ilalaglag? Bata nga nila yan. Kaya nananahimik yan. No? Marurunong din sa laruan Kaya tahimik yan. Alam nila na malakas pa rin yung mga Tulfo. Pag tumahimik sila, pasok na lang sila. Pag dumakdak sila laban sa Tulfo, baka magaya sila kay Ping Lacson at kay Tito Soto na isusuka natin. Political genius talaga si Tatay Digong, Sir Bads, bilib ako. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. According to Captain Dado, maging vigilant si BP until matapos ang US election. Most likely kasi, mawawala ng support ng Malacanang from US pag nanalo si Trump. Kaya baka maging desperado. Bads. Natumbok mo, sir, yun na. Jowa daw ni antivirus. Nakakasulaok naman yung balita Boss Bads, tatalunin na yata ni Tulfo si Lito Lapid sa Committee de Silencio. Etc. Grade G67. Sir Bads, kung mas madami manalo mga senador ni Tatay Diggs, pwede mapalitan si Cheese. Correct. Kaya nga ipanalo natin. Pro Duterte na ngayon yung Senate. Di ba? Huwag kasi ni kantiin mga Duterte. Be careful what they wish for. Nakakahanap sila ng katapat nila. Emilita Muse yan si Risa ng Liberal Party. Habulin ko no yan, ang sabi nila. Pag-iinitan si Colonel Grijaldo niyan sa susunod na WADCOM, wag na sana siyang umatin doon. Sir